Okay ka lang po ako i-akyat din eh. Ako'y lubog po eh. Hindi na ako. Yan, nabigay kita ko. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po, Ma'am Cristeta, sa napakagandang pagpapakilala. Parang ako na-pressure sa akin sasabihin, kaganda ng pagkakapakilala. Unang-una, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako naging engineer, nais ko pong sabihin sa lahat, ako po muna ay naging isang embed. Ako ho si embed dito sa Talahiban. At bago po magkaroon ng yuyan sa basketball, meron po munang isang pasiret na kahit paano ay nakakatakbo pa ng araw. Nais ko pong batiin muna ang mga magsisipagtapos. Unang-una, congratulations sa inyo. Kahit paano, malapit na kayo sa pinapangarap nyong gustong parating sa inyong buhay. Nais ko po rin batiin yung mga magulang, congratulations. Nakapagpatapos na kayo ng kinder. 18 years na lang, college na. Sa mga elementary, mga 12 years to 15 years na lang, may college na kayo. Malapit na yun, huwag kayong mainit. Sa mga teachers, salamat po sa inyong hard work. Kung hindi po dahil sa inyo, wala tayong ganitong mga estudyante na magsisipagtapos. Sa mga magulang at sa aking ina, kapatid, mga asawa, at mga anak, isa, nay, nandito tayong lahat, walang tao sa atin. So ito, nung ako'y naimbitahan ni Ma'am Cristeta, ako'y nagtanong sa aking sarili. Unang-una, bakit kaya ako, hindi naman po ako alumni dito sa Talahiban? Pero nabanggit nga po ni Ma'am na maaari yung istorya ko bilang isang ordinaryong mamayan ng Talahiban ay maka-inspire sa mga batang nandirito. Kunting minuto lang po ito, pagbigyan niyo po ako, mga mag-aaral. Maaaring makatulong ito para sa inyong mga pangarap. Aking itatanong sa inyo, mga magsisipagtapos. Mayroon po ba kayong pangarap pagkatapos nito? Taas ang kamay na may pangarap. Yan. Kasi kung wala, titigil ko na ito. Kasi yung sasabihin ko, paano matutupad yung pangarap nyo ngayon kahit salat tayo sa pamumuhay. Kukwento ko kung paano ko natupad na nakaupo lang ako dyan hanggang maging ganito. Nagsimula lang din ako ng ganyan, nakikinig, hanggang sa ito na ako na yung magsasalita. Pag-usapan natin yung pangarap. Pangarap, ang English niyan, dream. D-R-E-A-M. Ito pong sasabihin ko ay maaaring pinapangako ko kahit paano makaka-inspire. Pero hindi ko po maipapangako na hindi ako maluluha dito. Sapagkat tuwing kinukwento ko po yung naging journey ko mula elementary hanggang college, naiiyak talaga. Nung una, sabi ko, mag-research na lang kaya ako sa internet ng mga speech. Madali lang yun eh. Search ka lang, tapos basahin mo dito sa harapan. Tapos, pero bakit mas pinili kong walang basahin, walang kahit na ano? Kwento ko lang kung anong nangyari sa buhay ko. Pili ko kasi yun yung makakapagpa-inspire sa inyo. So dream, 5 letra lang to, bibigyan natin ng magandang kahulugan para ma-inspire kayo at magtrabaho. Una, determined. Ibig sabihin, decided ka na talaga. Nung ako nasa 4 years old, 5 years old, decided na ako talaga, alam ko na sa utak ko, gusto kong maging engineer someday. Nandito na kaagad doon. Hindi ko na pinakawalan. Kaya yung galaw ko, yung focus ko, doon sa mga subject na magiging engineer ako. Dapat, ngayon pa lang, alam mo na sa sarili mo kung saan ka magaling. Kapag magaling ka sa math, try mo engineer or accountant. Pag hilig mong magturo, try mo maging teacher. Dapat, pag-gising mo pa lang sa umaga, yung bawat galaw mo, dedicated ka kung ano yung gusto mong maging. Nandito na kagad. Huwag araw-araw isip-isipin mo, imaginein mo na, nagsasalita ka na dito. At yung tadhana, si Lord na yung gagawa ng paraan para matupad mo yan. Yung pangalawa, letter R, revenge. Yes po, parang negative pakinggan yung salitang revenge. Pero
ito po ay naging sandata ko para matapos ko yung pag-aaral ko. Bakit po? Nung ako po'y makatapos ng high school, ang magandang eskwelahan para sa engineering ay nasa Maynila. Nung time po na yon, talagang walang-wala kami. Salat na salat kami, ultimong pagkain namin, hirap na hirap kami kunin. Tapos, nung time na yon, na gusto kong mag-aral sa Maynila, marami akong narinig. Maraming mga hindi nagtitiwala sa akin. Ang taas daw ng pangarap ko, ito lang naman yung kinikita ng tatay ko. Alam niyo po yung revenge. Hindi kami nagsalita, hindi kami nanumbat. Dinala ko lang po siya dito. Sakay ako ng bus, dala-dala ko yung mga sinabi nila. Na wala daw akong mararating. Na wala daw akong puputunguhan. Kasi wala naman talaga kami. Walang ba, tapos magmamay nila ay puro bilyador, puro gastos. Dala-dala ko po yun. Sabi ko sa sarili ko, pag alis ko ng lalahiban, babalik ako. Engineer ako. Lisisyado ako. Kaya sabi ko sa magulang ko, Ama, ina, subukan lang natin. Wala nang pang mawawala eh. Lumipad ako, dumangay ako ng bus, pamasahe lang ang dala, isang tuition, isang set lang. Tapos doon na nagsimula. Dala-dala ko po yun. Yung pangmamaliit sa amin. Yun yung naging hugot ko. Sabi ko, hindi kami magkatapos ng ganito. Hindi kami magkatapos ng buhay namin na minamalit kami palagi. Sasabihin ko sa nanay ko, sa mga magulang ko, hayaan nyo lang po, Nay. Hayaan nyo lang po. Pagbalik ko, papakita ko, hayaan ko yung success ko, yung maging revenge ko sa kanila. At yun po yung nangyari. Yung sumunod po is E sa dream. Dapat, excited kayo palagi. Kahit gano'ng kahirap yung engineering, alam niyo po sa sarili ko, nagawa kong maging excited araw-araw. Hindi ako naging excited doon sa aaralin namin that day. Naging excited ako kasi pagkatapos ng araw na yon, kunti na lang engineer na ako. Ganun dapat ang mindset natin. Lagi tayong excited sa mga bagay-bagay. Hindi ka man excited pumasok dahil sa mahirap yung exam, pilitin mong pumasok siguro dahil excited ka, makikita mo yung crush mo, gano'n. Bigyan mo lagi ng dahilan yung sarili mo para maging excited pumasok sa eskwelahan. Kasi at the end of the day, kailangan mo talagang daanan mo. Kailangan mo talagang daanan. Una muna, decided ka dapat. Pangalawa, dapat yung revenge in a positive way. Tapos, excited. Ang pang-apat, letter A, accountable. Accountable, ibig sabihin, sa lahat sa mga estudyante mag-city pagtapos, kung ano po ang mangyayari sa future nyo, dahil po yun sa inyo. Ibig sabihin, make yourself accountable palagi. Huwag mong iasa lang sa magulang mo, huwag mong iasa sa mga teacher mo, huwag mong iasa sa kaklase mo, yung mga pangarap mo. Dapat ikaw, accountable ka dyan. Kaya lagi kong sinasabi, kahit sinong maging presidente, kahit sinong maging mayor, walang kinalaman yung kung makakatapos ka o hindi. Nasa sayo pa rin yan. Dapat make yourself accountable. Trabahuhin mo. Letter M sa dulo, isang letter na po ito, motivated. Dapat, sa mga sisipagtapos ngayon, dapat palagi po tayong motivated. Dahil nung ako po ay nagsimulang mag-aral, ang motivation ko or yung hugot ko is ito. Ako po ay panganay sa 8 magkakapatid. At dahil po sa hirap ng buhay ng mga nakaraan, hindi nagawang makatapos ng mga magulang ko, ng mga tito ko, at ng mga nasa paligid ko. Kaya ang hugot ko sa sarili ko, dapat sa henerasyon ko, mabago na yung pattern. Dapat mabago na yung nakasanayan. Dapat tumaas na yung level ng pangarap namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, elementary pa lang, tatapusin ko itong laban na to. Hindi po naging madali ang lahat. Nung ako po ay
makatapos ng elementary, ako po ay kailangang makitira sa aking tiya. Tiya Eden, maraming salamat po. Nung ako po ay high school, sa kanya po ako tumira. Ganun po kaya ng buhay namin na ultimong hanggang bayan, hirap kami sa pamasahe. Kaya kailangan mo pong makitira sa tiya ko para lalakarin ko na lang papunta sa bed. Tapos po, ang kaya lang pong i-provide ng aming mga magulang that time is yung pang-tuition ko. Yung pang araw-araw ko na baon, diniskartehan ko na po yun. Bago pa lang po ako pumasok sa eskwelahan, alas 4 ng madaling araw, gigising na po ako. Ginigising na po kami ng tiya kasi magbubukas ng tindahan sa palengke. Opo, sa murang edad, alas 4 ng madaling araw, magbubuhat ka ng soft drinks, bigas, para lang makatulong sa tiya Edith kahit papano pagtanaw ng utang na loob sa pagpapakain, sa pagpapatira. Pagdating po ng weekend, nagtitinda po ako ng sibuyas, bawang, sa palengke. Nakabilao po ako. May bisan, bread, kiwi, pentel pen. Naglalango po ako sa palengke sa init ng araw. Nakakahiya? Opo, nakakahiya. Nakakababa ng pride? Opo, nakakababa ng pride. Pero grade 1 pa lang, niloko ko na yun eh. Wala na, sinapong ko na. Kasi sabi ko, kapag ma-pride ako, mahihayin ako, walang mangyayari sa akin. Hindi mababago yung buhay namin. Kaya pag may nagbebenta ako ng sibuyas, bawang, dadaan yung kaklase ko, okay lang. Makakarinig ako ng panlalait sa school, okay lang. Kantay dong tatay ako yung accountable kung makakatapos ako rin, hindi naman sila. Kaya tinuloy ko lang yun. Nung nakatapos ko ako ng high school, pumunta po ako ng Maynila, nakitira po ulit ako. Sa Tia Imbong naman, doon naman po ako nakitira. May tindahan din po sila sa Taguig. Ganun po ulit. Pumupunta po kami alas 4 madaling araw, namimili sa Divisoria bago pumasok. Nagagayan po ako ng chapsuy, pakbet, binibenta ko sa umaga bago ako pumasok. Tatanong ko ulit yung sarili ko, kailangan mo bang mahiya? Kailangan mo bang maging ma-pride? Hindi na po. Nilunok ko na po yun, yung pisa pa lang. Sapagkat naisip ko, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, yung success story ko, yung magiging baon ko para sa lahat. Huli, tinatanong ang panghuli kong pagbati o panghuli kong mensahe, masasabi ko po ba ako ay successful? Yes. Hindi dahil sa kotse ko, hindi dahil sa magandang trabaho ko, hindi dahil sa bahay na meron ako. Successful po ako dahil ang dami kong na-inspire dahil sa story ko. Sana kayo rin. Na-inspire po yung mga kapatid ko na ngayon ay halos tapos na po kaming lahat. Nai-inspire ko rin po yung mga pinsan ko at yung mga kapitbahay ko na mag-simikap pa rin. Dahil hindi hadlang ang kahirapan, totoo po yun, hindi hadlang ang kahirapan para magpatagumpay. At nagiging successful po ako. Sa totoo lang, hindi dahil sa pinansyal kung ano man ang meron kami. Successful po ako sapagkat nakuha ko yung respeto na tinarabaho ko buong buhay ko sa mga nakapaligid sa akin. Naramdam ko po yung respeto na kailanman ay hindi ko inaasahang magiging ganito. Kaya muli, sa magsisipagtapos, ang payo ko lang, mangarap ka ng mataas, sapagkat kung gugustuhin mo, kaya-kaya mo yan. Maraming salamat po.